Mga kapatid. Talagang nagdidebate rin dito sa comment section. Pero mamaya-maya na tayo magbabasa mga kapatid. Seset muna natin yung oras sa 10 minutes para makapagpahayag na po ang ating affirmative para sa rebuttal stand. Pero bago magsimula sa rebuttal stand, babasahin muna natin ang rules number 4. Rule number 4, sa unang pagtatanong kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kaya pagkatapos pong magpahayag ng kanyang rebuttal stand si Mr. Affirmative, pwede na pong magtanong si Mr. Negative ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, kahit nilatag pa ni Mr. Negative, pwede niyang itanong. Sige po, time start now. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Moderator. Well, mga kaibigan, hindi naman ako galit. Disclaimer lang. Sinasaway ko lang si John Doe sa kanyang kabastusan, di ba? Para maging maginoo naman ang batang ito. Objection, moderator. Okay, what is your objection? Atake na yon, atake personal na yon. Maghunos dili ka. Hunos dili lang. Relax. Okay po, counter muna, counter. Counter. Ang purpose ko doon, Mr. Moderator, para maturuan naman ang batang ito, para next time, maginoo na ang kanyang dating. Hindi naman ako galit. Sige po, moderator's time, moderator's decision. Kanina, yung ngumingiti-ngiti siyempre natutuwa siguro si Bro Jando, ay hindi po tayo nagbigay ng warning kasi naiintindihan po natin yung kanyang kalagayan. At ngayon naman po ay nakapagsalita po si Mr. Affirmative ng kabastusan. Siguro, para match, para pair, hindi na lang tayo magbibigay ng ano. Pero next time, lalo na dito sa rebuttal stand, magbibigay na po tayo pareho ng warning, mga kapatid. Okay, at resume time, 9 minutes and 40 seconds. Sige po, bro. Okay. So, thank you very much. Okay, tuloy na po tayo. Sana po, maginoo po ang dating natin. Okay? Maginoo. Kasi po, salita po ng Panginoon ang ating ginagamit. Huwag tayong mamikat, Mr. Jando. Huwag mo na ulitin, hindi maganda yon. Kung sino man naging kalaban mo, huwag mong gawin yon, Mr. Jando. Okay? Para next time, professional na ang dating mo. Okay. Anyway, bata ka pa naman. Well, mga kaibigan, ang topic po natin ay patunayan ko na ang Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Ayaw niyang tanggapin na si Kristo, siya yung napakita kay Moises. Siya yung napakita kay Abraham at kay Jacob at kay Isaac, mga kaibigan, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa kanyang pangalang Jehovah, hindi napakilala ang Diyos kay Abraham bilang Jehovah. Balikan po natin ang talata, mga kaibigan. Dito po isinaysay natin na ang Sabat utos pa rin ni Kristo sapagkat si Kristo nga ang nagbigay nito. Malinaw naman, di ba? Ulitin natin po ang talata, mga kaibigan. Okay, Nagalak, sinabi ni Kristo, Juan 8:56, 57 at 58. Ang sabi rito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. So mga kaibigan, ang pinagka-context dito ay talagang physically napakita si Abraham, napakita si Jesus. Kay Abraham, nagkita po sila. Sapagkat itong word, mga kaibigan, talatang 57 ng Juan 8, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon
at nakita mo si Abraham, ibig sabihin, ito yung pagkaunawa ng mga Hudyo na physically, literally, napakita si Kristo, nakita sila si Abraham at si Kristo. Sapagkat hindi po ito niribat ni Jesus, mga kaibigan. Malinaw ang talata, mga kaibigan, na physically, napakita. Napakita. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa ng 50 taon, nakita mo na si Abraham. Meron bang sinabi si Kristo na, aba ay hindi iyan ang ibig kong sabihin? Wala po. Ang sagot ni Kristo, mga kaibigan, bagkus pinatunayan niya pa, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. So, ito po ay hindi nakuha ng ating kaibigang John Doe. Na yun po, literally, physically, napakita po, mga kaibigan. Mismo, ang Diyos ay nag-confess doon kay Moises. Mismo ang Diyos ang nag-confess doon kay Moises na sinabi rito na ako'y napakita. Okay, balikan ko sa talatang 2, sabi rito, at ang Diyos ay nagsalita kay Moises. Sinong nagsalita? Diyos. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Okay, bago hindi niya ito tanggapin, mamaya, pasok na ito. Kanina, pinatanggihan niya kasi hindi niya raw ginamit. Kinukontra niya ito kanina Ayaw niyang tanggapin, ibalik ko sa kanya ang tanong. Mamaya, Mr. Jando, paghandaan mo to. Talatang 3, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah noon, ay hindi ako napakilala sa kanila. So, ito ay mabigat na katunayan, mga kaibigan, na ang Diyos na napakita kay Abraham ay siya yung kausap ni Moises na siyang nagbigay ng 10 utos, mga kaibigan. Nagbigay ng Sabat, mga kaibigan. Ngayon, so napatunayan na po natin, hindi na po ito magigiba ni Jando na si Jesus ang nagbigay ng Sabat doon sa kay Moises. At sa bagong tipan, mga kaibigan, si Kristo ay pumasok sa sinagoga araw ng Sabat. At noong si Kristo ay namatay na, inilibing na, mga kaibigan. Ito po ang sinabi po sa Lucas 23:53 hanggang 56. Sabi rito, at nooy araw ng paghahanda at nalapit na ang Sabat, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at naghahanda ng mga pabango at mga ungguwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Mga kaibigan, ang paksa po natin, ang Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan sapagkat ang pagsasabat, mga kaibigan, ay ayon pa rin sa utos, mga kaibigan. Okay? So yun po ang katunayan, mga kapatid, na hindi po sinira ni Kristo ang mga utos. Etong Sabat na ito at yung Matthew 24:20, yung Matthew 24:20, ayaw tanggapin ni John Doe na yan po ay mahalaga. Opo, mahalaga po yun. Inuutos ni Kristo na ang pagtakas huwag mangyari sa Sabat man, mga kapatid. Malinaw. Hanapin niya pa ba na inuutos kayo sa inyo na magsasabat?
common sense na po yun mga kaibigan eh. Ha? Yung pagtakas emergency na yon, buhay na ang nakataya doon. Pero dapat hindi 2 mangyari minutes. sa Sabat. Anong ibig sabihin? Mahalaga ang Sabat o hindi? Mahalaga. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin mga kaibigan. Well, yun po ang ating mga maipaliwanag mga kaibigan. Anyway, yun naman po ay nagpakita na po natin ang buod na talagang utos pa rin ni Kristo. Pero kung tanungin niya ako, mabasa ba litra por litra na sinabi ni Kristo, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin? Hindi na po ganon. Continuation na lang eh. Ibig sabihin, pinahalaghan pa rin ni Kristo ang araw ng Sabat mga kaibigan. So ang utos, ang paksa, utos pa rin. Bakit? Si Kristo nag-utos sa lumang tipan. Utos pa rin sapagkat ang pagsasabat ng mga alagad ay ayon pa rin sa kautosan. Back to you, Mr. Moderator. Okay, may 1 minute pa po. I-wave na po ba? Awin ko na. Okay, sige. At dyan nagtatapos ang rebuttal stand, 10 minutes presentation ng ating affirmative na si Brother Edwin Hortaleza ng 7-day Adventist, mga kapatid. At dadako naman tayo para sa 7 minutes cross-examination sa rebuttal stand ni kapatid na Jando. Kapatid na Jando, 7 minutes. Okay. Time start now. Unang tanong. Anong sinabi ni Kristo? Nakita niya si Abraham o nagpakita siya kay Abraham? Okay, sagot! Ang sabi rito, nagalak ang inyong Abraham na Objection, makita moderator. ang aking araw. Okay, what is your objection? Categorical ang question. Kaya pakisagot, categorical, bago siyang paliwanag. Counter. Okay. Wala sa dalawa. Okay, moderator's decision tayo. Ako nakikinig lang ako eh. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Kaya moderator's decision tayo. Bigyan nyo po ng sagot ng categorical. Kung wala, di unlimited naman tayong mag-next question, mga kapatid. Sige po, resume time, 6 minutes and 44 seconds. Question please. Okay. 8:57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Anong sinabi nila? Nakita mo si Abraham o nagpakita ka kay Abraham? Well, nakita, no? O, nakita. Tama sagot ko yan. Nakita mo si Okay. Abraham. So tinatanggap mo ba lang nakita, hindi nagpakita? Well, wala problema. Nagpakita o nakita. Bakit nakita? Kasi nagpakita. Kung hindi na mapakita, hindi makita. Okay. Nakita ko ang nanay ko. Hindi niya ako nakita. Tanong, nagpakita ba siya sa akin? Pwedeng nagpakita, pwedeng hindi nagpakita. Basta nakita mo, walang problema yon. Sige. Walang problema. No problem. Ano sa English ang nakita ni Kristo si Abraham? Ano sa English yan? Aha, English ah. Oh, walang problema. Basahin ko muna. One. Okay, next question ka lang muna. Baka matagalan tayo. Pero kung antayin mo ako, okay lang. Pag-isa Eto. Basahin ko ah. 57. Then said the Jews, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Yan. Ang English. Question please. Okay. Sin, ano naman sa English ang nagpakita? Ang nagpakita. Well, ang nagpakita, sin, napakita, si, basta si, sin, so, pare, yun yung mga ano yan, mga banghay niyan, sa past tense, present tense, present participle. Lecture na lang kita dyan mamaya. Objection, Question, moderator. Okay, stop the clock. Objection, Mr. Hindi Negative. sinagot ang aking tanong, ano sa English ang nagpakita si Kristo kay Abraham? May counter ba? Counter? Well, ito, okay, sagutin ko na. Nagpakita. Yung word Teka lang na po. English, pero hindi Teka lang po. usapan na English, pero sagutin ko na lang.
Teka Yung lang word po. na sin, so. Teka lang po, Ayan. naka-stop the clock tayo ha. Humihingi lang po ako sa iyo ng counter, pero kung sasagutin niyo na, start the clock ko na. Sasagutin niyo na po ba? 30 seconds? Yes, sasagutin ko na. Ang tanong niya, ano ang English sa nagpakita? Ah, I appeared. Yun po. Minsan, pwede rin yung I appeared. Yun ang nagpakita, appeared. Okay. So, yung sin na nakita at yung appeared na nagpakita, pareho hindi. Generally, ang meaning pareho. Depende lang sa tenses. Objection! Objection! Stop the clock, 4 minutes and 17 seconds. Objection. Ang sabi niya, ang tanong, ang ano daw, ang meaning daw pareho. Hindi ko tatanong yung meaning. Ang tanong ko, pareho ba yung appeared? He appeared sa I have seen. Yung seen at appeared, pareho ba yun o hindi? Sagot. Synonymous yan. Tingnan mo sa dictionary. Synonymous yan. Appeared. Seen. Napakita. Synonymous yan, Mr. Jando. Okay, Next okay. question ka na. Okay. Next question. Binasa mo yung Exodo sa stress. Ang nakalagay doon, Hiyoba. Tanong, sa katuruan ng SDA, yung Hiyoba ba yun ba ang ama o yun ang anak? Ang Jehovah. Well, pwedeng ang anak, pwedeng ang ama. Sapagkat siya nga yung napakita eh. At sinabi ni Kristo na galak ang iyong Abraham na makita ang aking araw. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa ng 50, nakita mo si Abraham. Yeah. Next question. Saan natin mababasa na si Kristo ay tinawag na Hiyoba? Saan mababasa? Hmm. Well, litra por litra wala. Pero, huwag ka muna tumawa. Respect, huwag kang magpalakpak. Sige, magpalakpak ka muna. Sige, magpalakpak ka muna. Sige, magpalakpak ka muna. Magtawa ka muna. Magtawa ka muna, magpalakpak ka muna. Sige, payagan kita. Tawa. Magpalakpak ka, magtawa ka. Sige, papayagan kita. Moderator, mag-isagot. Moderator's time tayo. Stop the clock ha. Stop the clock. Okay, sige, pati moderator sa inyo nahihirapan eh. Moderator, napipiko na si Edwin sa akin eh. Ganito na Mr. lang. Moderator, pinapayagan ko si Jando magpalakpak at magtawa. Magtawa mo na siya. Ganito. Sige, ganito kasi nahihirapan ng moderator sa inyo mag-decision kasi ano eh. Ayoko kung ako kasi tatanungin, ayoko din talagang magbigay ng warning. Kahit kanino sa inyo, gusto ko maging smooth lang yung debate, maging maayos lang, hindi nagsasabayan. Pag nag-present yung isa, makikinig muna yung isa, then sa cross-examination, sasagot lang din naman. Susundin natin yung rules ng debate, magiging maayos. Pero, nakalagay kasi dito sa ating rules, sabi dito sa rules ay, ang sabi kasi dito sa rules mga kapatid, number 8, no and pro attitude. Siguro, iwasan na lang natin bro yung mga konting, kasi na-open yung kadebate natin, na-open dahil dun sa paggiti-giti. Alam natin, naiintindihan natin yan bilang moderator. Iwasan natin yan mga kapatid muna. Makipag-usap muna tayo ng maayos at mamaya sa pagpapasalamat, doon natin itawa ng itawa yan. Sasama pati ako, katatawa doon mga kapatid. Sige, 3 minutes and 3 seconds. Repeat the question tayo. Resume natin. Sige, pwede ko na lang. Saang aklat Sabadista mababasa natin na tinuro ng SDA na si Jesus ay si Hiyoba? Well, sagot. Sa aklat mismo, sa Biblia mismo. Objection, moderator. Objection! Sige, 2 minutes and 41 seconds. Ano pong objection? Ang tanong ko, saang aklat ng Sabadista natin nababasa na tinuturo nila na si Hiyoba ay si Kristo? May counter po ba, Mr. Affirmative?
Well, marami kaming aklat niyan, Mr. Moderator, dito sa aming quarterly lesson. Meron kami niyan eh. Meron kami niyan. Pero by now, di ko makita ngayon, ano. Pero meron Okay. yan. Okay, moderator's decision. Question please. Okay. Next question. Yung yung sabi ko na Hioba noon, ang kanyang pangalan ay Hioba noon. Dinugtong mo yung noon. Tama ba yon o mali? Okay. Sagot. Tama. Okay, basahin mo natin Sandali. Okay. Sabi rito Sabi rito. Hindi ko na makita eh. Sandali lang. Sagot dito. Okay. Tama yon, Mr. Jando. Eto At ako'y napakita kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Hioba, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Tama to. Biblia eh. Tanong. Next question. Sumasang-ayon ka ba na yan palang Hioba, hindi siya karugtong ng noon kasi may kama sa gitna? Tama o mali? Yes, tama eh. Hioba, no? Ulitin ko na lang kasi para malinaw. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Hioba, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Yun, hindi magkaroon na may kama eh. Kung ang kanyang pangalan noon ay Hioba, anong pangalan niya ngayon? Sagot! Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pakilala niya kay Abraham. Pero sa pangalang Hioba, Objection, moderator. Hindi yan tanong ko. Objection. Okay, stop the clock. 1 minute and 3 seconds. Ano pong objection? Ang tanong ko sa kanya, hindi yung kay Abraham hindi yung kay Abraham kasi sa panahon natin Kung Hioba pala ang pangalan niya noon, ano ang pangalan niya ngayon? Okay, Ano ang sasagutin pangalan niyo niya po ba Mr. Affirmative o ka-counter muna po kayo? Okay, sagot. Okay, start the clock. 1 minute and 3 seconds. Sagot po. Answer please. Jesu Cristo, it could be applied. Jehovah, Jesus Christ. Sapagkat siya ay napakita kay Abraham o kay Moises na Jehovah at siya din yung kasama ni Moises Jehovah. At siya ngayon ay Jesus Christ. Okay. Kung si Hioba pala ay si Jesus Christ, sino yung ama? Okay, sagot. Si Kristo din ang ama sapagkat siya din ay ama ng mga mananagumpay. Sige. Okay. Next question. Next question. 1:17-11. Sinabi ni Kristo, ako'y paririyan sa iyo amang banal. Yung pupuntahan ba niya, Jesus Christ din yon? Well, walang problema. Sapagkat pareho tayo. Naniniwala ng Trinity na may ama, may Objection, moderator. Objection. 6 seconds. Ang sabi niya kasi kanina, ang sabi niya kasi kanina kasi pareho lang yon si Hioba, yun ng anak, yung anak yun ng ama. So tanong ko sa kanya ngayon, sa 17:11, sinabi ni Kristo, ako'y paririyan sa iyo amang banal. Tanong, kung yung ama, yun din pala ang anak. Ba, naging wanis na to. Kung yung ama, yun pala ang anak, so gusto ko sa kanya muna sagutin yung tanong ko. Sino yung amang kausap dito ni Kristo kung tinuturo na ngayon ni Edwel Hortaleza na yung anak yun rin pala ang ama? Pakisagot. May counter muna kasi magbabasa tayo ng rule dyan tungkol dyan sa usapan na yan. May counter po ba? Affirmative? Mr. Moderator, pwede naman natin sagutin yan, Pwede naman natin sagutin, pero napalayo na sa paksa Opo. Sabat ang pinag-usapan Teka lang. natin. May Ay, counter sa na ba sabat? yan? Counter na ba yan? Counter? O sinasagot nyo na yung... Objection ko yun counter nga, counter Counter. Okay. Moderators time muna tayo Meron na lang kasi tayong 6 seconds, mga kapatid. Kaya hindi na rin naabot yan. Pero babasahin natin yung rules. Para sa susunod, ay di alam na natin yung rules. Rule number 6. Out of the topic are not accepted. Oo, nakalagay sa rule number 4. Sa
rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, pero nakabatay pa rin dapat doon sa topic dahil nakalagay sa ating rule, number 6, out of the topic are not accepted. Kaya balik tayo mga kapatid dun sa ating topic. Ah, Itutuloy pa ba natin ng 6 seconds o moderator, magki-question pa? moderator, Opo, opo. parang lumilitaw dito na si Edwell ang unang lumabas sa topic kasi nung pinalo up ko yung sinabi niya, naging out of topic. Sabihin, siya yung unang nagbigay ng out of topic answer, kaya ang tanong ko, naging out of topic. Opo, kaya ibabalik natin mga kapatid, 6 seconds. Magki-question ka pa ba o i-wave mo na to? 6 seconds, wag na. Okay, sige mga kapatid. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, magbasa muna tayo ng mga comment. Siguro mga 4 o 3 mga kapatid, basahin natin. Sabi dito, sabi ni Flora May, kinawawa na masyado ang salbahista sa, hindi ko nababanggitin na, pag kasinungalingan, puro talo ang aabutin. Sabi naman ni Mark, oneness na yan ah. Kala ko Trinitarian ng SDA. Sabi naman ni Flora ulit, pag talunan kasi ang SDA, bad debate agad. Mga talunan, sabi. Tapos sabi naman dito ni Denmar, nawala na tuloy. Nawala tuloy. Nawala tuloy. Baka sabi ni Brother Man, di ko binabasa yung ano niya eh. Wala tuloy ako. Kalimutan, nawala na. Denmar, kawawa sa debate nyo ni Alvin Kitamundok na bulgar ang false accusations nyo. What's the live match in my Telegram stream channel? Sabi ni Babatondi Abiodon. Yan. Marami pa pong mga comment dito eh. Sabi ni Monet Victorino, tama ka bro. Mukhang, hindi ko nababanggitin na, bad words eh. Si Denmar sa debate nila ni Alvin. Okay, nung nakaraan kasi po nagkaroon ng debate, ang daming viewers, ang daming comment, talagang maganda yung debate nung isang gabi, mga kapatid. Alvin Kitamundok yan. Roman Catholic Church din po yan, at Denmar Santiago ng SDA. Kaya, dyan muna po siguro tayo, 7 minutes. Hindi. Ano na tayo? 10 minutes para sa ating rebuttal stand ng ating negative na may topic po sila na tungkol sa Sabat, mga kapatid. Ang 7-day Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Negative po dyan ang ating katolikong kaibigan, si Brother Jando, at ang affirmative po ay si Brother Edwil po ng SDA or Talesa. Yan. Okay, Bro Jando. Start na Ready na. tayo. 10 minutes. Time Ready na. start now. Akala ko final conclusion na diretso kasi ako na meron pala akong rebuttal stand, no? Kaya atin debatin yung mga pinasasabi dito ni Edwell Hortaleza. Okay? Sabi niya kanina, Juan sa 8:56 hanggang 58, si Kristo nga ang nagbigay nito. Totoo ba na may sinasabi doon? Balikan nga natin, ha? At gamitin yung ginamit niya na na ang dating Biblia. 1:8:56 hanggang 58. Tingnan natin kung may nakalagay ba doon na si Kristo nga ang nagbigay nito. Tingnan natin, ha? Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita ni Abraham ang kanyang araw. Pero walang binanggit si Kristo, nagpakita ako kay Abraham. Nakita ni Abraham ang kanyang araw. At nakita niya at natuwa. Next, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago'y panganak si Abraham, ay ako nga. Ano ibig sabihin yan? Sa ating basahin sa The Living Bible, Jesus said, the absolute truth is that I was in existence before Abraham was ever born. Wala pa na sinasabi diyan na si Kristo ang nagbigay nito.
O, sabi ko sa inyo, ina-out of context ng talata. Tinanong ko siya, anong English ng nakita? Seen. Ano naman yung English ng nagpakita? Appeared. Ang tanong, pareho ba yung appeared at seen? Hindi. Halimbawa, nakita ko sa TV si Taulaba. Yung tanong, nakita ba ako ni? Nagpakita, ibig sabihin ba, nagpakita sa akin si Taulaba? Ay, hindi. Ay, hindi So, yan ay isang ebidensya na yun ang kaya niya eh. 'Di ba? O atin naman ituloy yung yung kanyang mga binanggit dito. Sabi niya, inamin pala niya si Jehovah pala yun. Alam niyo mga kapuntos, sa tagal ko sa SDA, hindi ako kailanman tinuruan na si Jehovah yung anak. Ha? Sa tagal ko sa SDA, sa loob ng 4 na taon, wala akong naalala tinuro sila na si Kristo si Jehovah. Ang alam ko, sa kanilang turo, si Jehovah ang ama ni Kristo. Yun ang alam ko. Kaso yung ginamit niya talata, Exodo 6, mukha yatang binisto siguro siya. Kaya kung napansin nyo, biglang naglumana yung kanyang boses nang nabasa niya yung yung Jehovah. Saan ba yun? Ito, 3. Ito. Sabi Exodo 6:1 at 1. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Moises. Walang sinabing Kristo Ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Paraon. Sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila. At sa pamamagitan ng isang malakas na kamay, palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Sa 4 na taon na ako'y nananatili sa Seventh-day Adventist, wala akong naalala na tinuro sa SDA na si Jehovah si Kristo. Gaya nga, tama sinabi niya, Trinitarian. Iba yung ama, iba yung anak. Tinanong ko siya ngayon, si Kristo ba ay si Jehovah o si Jehovah ay ama ni Kristo? Sabi niya, si Kristo, yun din ang ama. Ala ba? Naging wanis ang turo ni Edel Hortaleza. Nako, mga SDA, ano ba naman tong debater na kinuha ninyo? Si Jehovah? Si Kristo? Kala tinuro ng SDA yun na si Jehovah si Kristo. Ang alam ko, turo sa SDA, si Jehovah yung ama at si Kristo yung anak. Kaya nga kung ating babasahin yan sa Biblia ng saksi ni Jehovah, binabanggit ni Jesus ang pangalang Jehovah. Kasi hindi siya si Jehovah. Kung ating babasahin yung Exodo 6:3, no, sa Complete Jewish Bible, ang sabi ganito, sa 6:3, I appeared to Abraham, Yitzhak, and Jacob as El Shaddai. Although I did not make myself known to them by my name, Yod-He-Waw-He. Ano daw? Yod-He-Waw-He. Yahweh. Yod-He-Waw-He. So yung kausap pala sa Exodo 6:1-3 ni Moises, batay sa Exodo ginamit niya ay yung ama. Si Yod-He-Waw-He o Jehovah. Sa totoo lang, kay Edwel Hortaleza ko lang bukod tanging narinig na si Kristo pala ay tinatawag na Jehovah. Kaya ako siya tinanong kanina, saan mo nabasa sa inyong aklat tinuturo na si Jehovah ay si Kristo? Alam niyo ba kung bakit niya kinukunik yan? Para doon niya ilapat yung sa Exodo 20 na tinuro. Actually, tinignan ko yung
O, guba. Tinignan ko yung cross-reference ng Gawa 7:38. Yan lang nga, gusto ko muna dito ha. Sa sa cellphone ko kasi dito yung makita ko yung cross-reference eh. Gawa 7:38, ang cross-reference pala niya ay Exodo 19:1, Exodo 20 hanggang Exodo 19:1 hanggang Exodo 20:17, tapos Deuteronomy 5:1 hanggang 33. Sa madaling salita, sinasabi dito, Bisaya kasi ito eh. So, brum brum. Asan brum brum? Tayo hanapin itong brum brum. Ang sabi pala dito, yung palang kausap pala doon, anghel. Yung Panginoon, nagsasalita sa pamamagitan ng anghel. Sa pamamagitan ng anghel. Kailan ba nangyari na nagsalita ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak? Ating basahin ngayon sa Hebreo 1:1. Yan ninyo ha? Kailan nangyari na kinakausap tayo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak? Hebreo 1:1. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So sa huling araw na pala, tayo kinakausap ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa panahon ni na Abraham, hindi sa panahon ni na Moises, kundi sa mga di naman huling araw yung panahon ni na Abraham at Moises eh. So 1 minute. dito, 1 minute. Okay. Ito bulabog na. Mateo 24:20. Ayon sa binasa, pagtakas pa lang utos. Sa madaling salita, matatapos na lang ang debating ito, wala siyang patunay na si Kristo ang nag-utos na mag-7th day Sabbath kayo. Walang Kristo nag-utos ng ganun. So hindi niya papatunayan. Kahit na anong pag-connect niya kay Jehovah, kay Kristo, hindi niya ma-connect. Kasi never, kailanman tinuro ng SDA na si Jehovah ay si Kristo. Never tinuro ng SDA yon. Ewan ko lang kung makapapakita ba si Divil Hortaleza ng aklat SDA na nasasabing si Jehovah ay si Kristo. Hoy! May igong fan. Pero walang may pakita. So, Okay, time na po. yan. Wala may pakita. Okay, at diyan nagtatapos ang ating negative side na si Brother Jando para sa paksang ang 7th day Sabbath ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. At ang kanyang rebuttal stand ay ipinahayag niya. Kaya dadako na po tayo sa ating cross-examination. Ito po ay huling cross-examination eh. Brother, Edwil, SDA, andyan pa po ba kayo? Dito po. Okay, 7 minutes para sa cross-examination. Time start now. Okay. So, Mr. Jando, sa Juan 8:57, ang pagkapaniwala, pagkaunawa ng mga Hudyo na si Kristo ay nakita ni Abraham, na si Abraham ay nakita ni Kristo. Ito ba'y tinatanggihan mo? Yes or no? Hindi ko tinatanggihan bro, nakita nga ni Kristo si Abraham pero hindi siya nagpakita. Hindi siya kailanman nagsabi, nagpakita. Ang kanina kasi, sabi mo kasi kanina, sinabi ni Kristo mismo, nagpakita ako kay Abraham. Kaya kita hinanapan. Wala eh. Ang Hudyo nagsabi, nakita mo na si Abraham?
Yung naman pagkasabi na hindi naman deklarasyon yun, kundi parang pagdududa ba? Hindi yung deklarasyon ng mga Hudyo, pagdududa yun. Kaya si Kristo, wala siya sinabi na nagpakita ako kay Abraham. Ang sabi lang ni Kristo, bago siya panganak, andyan na ako. Yun ang meaning nun. Next question. Okay. So, ang pagkaunawa ng mga Hudyo, si Kristo ay, okay, ulitin ko Ang pagkaunawa ng mga Hudyo, na si Kristo, okay, ito. Ulitin ko lang Ang pagkaunawa ng Hudyo, na nakita ni Kristo si Abraham. Ito ba ay tinanggihan ni Kristo? Okay. Walang mababasa na tinanggihan, wala ring mababasa na tinanggap. Kasi ang sinabi ng mga Hudyo ay hindi naman deklarasyon kundi pagdududa sa sinabi ni Kristo. Oh, next question. Ibig sabihin, mali ang pagkaunawa ng mga Hudyo at hinayaan na lang ni Kristo ang mali nilang pagkaunawa. Okay. Yung kanilang pagdududa, nagkataon na tama, kaso nga lang, walang sinabi si Kristo na nagpakita siya kay Abraham. Walang ganung sinabi. Yun ang binanggit mo kanina Sinabi ni Kristo, nagpakita ako kay Abraham. Sinabi si Kristo ganun? Next question. So dahil tinanggap mo na tama pala ang pagkaunawa ng mga Hudyo, ibig sabihin, talagang si Kristo ay napakita kay Abraham. Yes or no? Hindi. Oh. Hindi siya nagpakita kasi wala siyang sinabing nagpakita siya kay Abraham. Sinabi lang ng mga Hudyo, nakita mo na si Abraham? Parang pagdududa ba? Oh, wala siyang response. Sabi niya, hindi pa pinapanganak si Abraham, nandyan na ako. Wala siyang sinasabing nagpakita ako kay Abraham, kaya huwag kang magbigay ng konklusyong mali. Next question. Itong Diyos na napakita kay Abraham, ito ba ay si ako nga? Yes or no? Yes, at yang ako nga ay si Hioba. At hindi pala si Kristo. Yan, yang ama nagpakita talaga kay Abraham. Pero si Kristo, wala siyang sinabing nagpakita siya kay Abraham. Next question. Okay. Dahil ang Ama ang napakita, ang Diyos na napakita kay Moises ay si ako nga. Sa bagong tipan, sino yung ako nga? Sa bagong tipan, walang sinasabi si Kristo na siya yung ama. Yung ako nga na tinutukoy doon, ibig sabihin, andun na siya. Babasahin ko sa The Living Bible. It means I have existed before Abraham was born. Yun ang sinasabi doon. Next question. Sa makatuwid, sa bagong tipan, si ako nga ay si Kristo. Yes or no? Yes, sa bagong tipan, si ako nga ay si Kristo nang ibig sabihin, I was in existence. Hindi yan pangalan ni Kristo kasi never tinawag na ako nga. Next question. Next na tanong. Ang utos ni Kristo na huwag tumakas sa araw ng Sabat, ito pa ay pagpapahalaga sa araw ng Sabat o pagbabasto sa araw ng Sabat? Objection, moderator. Okay, ano pong objection? Wala sa categorical question ang tamang sagot kasi wala yun, hindi na sinasabi ng mga Bible scholar. Okay, sige, counter. Counter. Palasi ang question, hindi ko sasagutin yun. The next question tayo. Ah, Basta moderator, hindi count- niya sagutin. Next question tayo. Counter o next question na? Next question na kasi hindi Okay, ayaw na sagutin. 2 minutes and 33 seconds. Next question, please. Okay. Kapag hindi na utos, okay? Kapag ba hindi na utos, Mr. Jando, ang Sabat sa bagong tipan, ito ba ay ayon pa rin sa kautusan o hindi na ayon sa kautusan? Mali pa rin, moderator, mali pa rin. Counter ba yan? Counter? Counter Out yan? of context pa rin ng tanong. Out of context. Bro, counter ba yan? Counter? Moderator, taklaruin ko lang, moderator, ha? Taklaruin ko lang, moderator, ha? Yung aking objection, na ginagawa kasi ni Edward Hortaleza, yung tinatawag na, na definite fallacy.
using equivocation di ay using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. At definite fallacy, using a term in an argument by a biased manner. Kaya, yung tanong niya, fallacy, hindi ko sasagutin yun. Pasensya ka na, Edwel, ha? Counter. Okay, next question ako, Mr. Okay, Moderator. 1 minute and 58 seconds. Resume time. Next question, please. Okay. Mga kaibigan, okay. Base sa paksa, ang 70 Sabbath ay utos pa rin sa bagong tipan. Basahin ko ang talata. Lucas 23:56. At sila'y nagsiuwi at naghahanda ng mga pabango at mga ungkwento at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. Pag sinabi bang ayon sa utos, wala na ang Sabat o meron pa rin ang Sabat? Objection, moderator? Stop the clock. Objection. Negative. Hindi niya napaklaro kung ayon sa kautusan ay utos ba ni Kristo. Dapat niya ipaklaro yun na yung ayon sa kautusan ay utos ni Kristo kasi yun ang tema eh. Utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan ng araw ng Sabat, ng 7-day Sabat. Ipaklaro niya yan. Yung pagputol-putol yung style na ginagawa ni Edwel eh. Ipaklaro niya, utos ba ni Kristo yan o hindi? Pag hindi utos ni Kristo, ay hindi yan utos ni Kristo. Oh. Ipaklaro mo yan, Edwel. Ano ba naman yan? Okay, counter objection. Affirmative. Mr. Moderator, talagang nasa paksa yan. Kasi utos pa rin ni Kristong araw ng Sabat, yun ang paksa. Kaya ayon sa kautusan, ang napabasa, dapat sagutin niya. O sige. Hindi utos ni Kristo. Teka lang, Bro Jando. Oo. Bro Jando. Moderators time muna tayo ha. Narinig ko na ang parehong objection ng dalawang panig. At mayroon na lang tayong 1 minute and 31 seconds. Sasagutin nyo na ba, Mr. Negative? Oo. Okay, resume time. Okay. Answer please. Yung ayon sa kautusan na sinasabi sa Lucas 23:54 hanggang 56, hindi yon utos ni Kristo. Yun ang sagot ko. Next question. Okay, next question. Ba't ka umalis? At cut na time. Multitasking ako, bro. Hindi Sige, ako narinig kaya ka mo. naman. Na-relax ka lang dyan, no? Multitasking ako rito. Narinig naman yata, naka-headset. Sige, resume time. Wala pa si Janda, wala pa. Narinig ka naman niya ni ano. Naririnig ko, bro. Naririnig ko. Go ahead. Sige, go ahead. Okay. So, tanong. Maging utos ni Kristo o hindi utos ni Kristo, anong mababasa sa Lucas 23:56? Ayon sa kautusan o hindi na ayon sa kautusan? Objection, moderator. Okay, what is your objection? Paulit-ulit Negative? na lang. Sinabi ko sa kanya, ipaklaro niya kung si Kristo ba nag-utos nun o hindi. Kasi ang tema, utos ni Kristo. Yung categorical niya, ito ba ayon sa kautusan o hindi ayon sa kautusan? Wala doon yung paksa. Ang paksa, utos ni Kristo. Yun ang paksa. Counter please. Okay. Next. Okay. Okay, tanong ko yun, no? Valid ang tanong kasi proven ba yun na ayon sa utos pa rin ni Kristo sapagkat ayon sa kautusan, dapat niyang sagutin, Mr. Moderator. Sige, moderators muna tayo. Moderators time, 51 seconds. Hindi ko sasagutin yun. Hindi malinaw yun. 51 seconds, moderators time, moderators decision. Question please, Mr. Affirmative. Question, please. Okay, dahil ayaw niyang sagutin, Mr. Moderator, wait ko ng time ko. Okay, set natin ang conclusion. 5 minutes conclusion. Mauuna dito ang ating negative, mga kapatid. Negative. Pero bago ang lahat, magbasa muna tayo ng mga ilang comment. Kasi naka-multitasking. Basa mo na. Basa muna tayo, mga kapatid. Sabi ni Monet Victorino, nabubulol na siya sa tanong niya kasi wala nang alam ang SDA. Sabi naman ni Grace Kim, parang may binabasa si SDA, may nagtuturo yata ng itatanong. Sabi naman ni Mac Barilla,
Pag maipit, objection lang. Magaling si Jando dyan. Yan. Sabi naman ni Grace Kim, go go bro Jando and God bless. Yan. Sabi naman ni Flora May, nireplyan niya yung objection lang, magaling si Jando. Sabi niya, naiiyak ka lang. Yan, sabay tawa. Yan. Ayan, wala na naman yung ating binabasa. Yan. Ano pa sabi dito? Wala sa ayos tong SDA, sabi ni Monet Victorino. Tapos yung sabi naman ni Flora May sa Lucas 23:50 is, utos ba yan ni Kristo sa New Testament? Patanong yung kanyang comment. Old Testament pa yun eh. Okay, bad words. Talaga, salbahista. Okay. Punta na tayo sa ating conclusion. Mga kapatid, punta na tayo sa conclusion. At naka-multitasking ang ating katolikong kapatid. Bro Jando, 5 minutes, conclusion. Time start now. Okay, so multitasking ako dito. Okay. Natatawa ako sa talakayang ito kasi na palapit ng oras, doon na humahabol si Edel Hortaleza sa mga fallacy questions. Una, tinanong niya ako sa Mateo 24:20 kung yun ba daw ay bilang pagpapahalaga sa Sabat o pambabasto sa Sabat. Wala sa categorical question ang tamang sagot dahil hindi yun ang context ng talata. Natural, sa mga nag-comment dyan na ako yung Mr. Objection, natural, hindi ako sasagot sa maling sabi nga ni Jerry Laig, ang maling tanong ay huwag mag-expect ng tamang sagot. Mali ang tanong eh. Sa categorical na binigay ni Edwell doon, wala doon ang context ng Mateo 24:20. Hindi yun ang context doon. Pahalaga ba yun? Pambabastos ba yun? Wala doon. Kaya nga fallacy question. At based sa mga na-experience ko, hindi ako sumasagot sa mga fallacy questions. Ano pa niya? Yung sa Lucas 23:54 hanggang 56, ito'y sinasabi ayon sa kautusan. Yan ba ay ayon sa kautusan o hindi ayon sa kautusan? Fallacy pa rin. Hindi niya napatunayan kanina pa ang Lucas 23:54 hanggang 56, utos ni Kristo. Kasi wala siyang napatunayan na si Jehovah at si Kristo ay iisa lang. Sinabi niya, Trinitarian sila. Hindi sila oneness. Oneness lang naman ang naniniwalang si Kristo rin ang Ama. Ang sinasabi sa Exodo sa 6:3, nakausap ni Moises, si Jehovah. Hindi si Kristo yun. Kaya nga gusto ko ipaklaro niya yung tanong, ayaw niya ipaklaro. Sinasadya niya na huwag klaruhin. Sabihin lang niya, yun ba ay ayon sa kautusan o hindi ayon sa kautusan? Ano ba naman yan? Ang tawag naman doon, yung ganong uri ng fallacy, yung ininsist mo na, ano yan? Fallacy of presumption. Ano yung fallacy of presumption? Unproven assumption. Inassume mo na yung kautusan sa Lucas 23:56 ay utos ni Kristo, wala ka pang napatunayan, tapos tatanungin mo ako? Fallacy nga. Fallacy of presumption yun. Hindi ako magsasabi ng fallacy kung wala akong idea dito. Meron akong listahan ng fallacy dito, at saka definition ng fallacy, kaya alam ko kung fallacy ito nung hindi. Sa madaling salita, matatapos na lang matapos na pala. Hindi na patunayan na si Kristo ang nag-utos sa lumang tipan ng Sabat. Nag-ano naman siya? Yung equivocation, using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Sabi niya, si Kristo ba, siya ba yung ako nga? Tanong, yung kausap ni Abraham, siya ba si ako nga? Siya si ako nga. Therefore, conclusion na. Conclusion na kaagad. Therefore, si Kristo yun ang ako nga na nag-utos doon. Ay mali, contradiction yun sa Exodo sa 6:3 na si Jehovah ang kausap. Contradiction yun.
kinunik lang niya dahil sinabi ni Kristo, ako nga. Eh yung ako nga naman doon, hindi naman niya pangalan yun eh. Ang meaning ng ako nga doon, kung babasahin mo yan sa sa Aramaic New Testament in plain English, so that you will know that I am the living God. Oh, I am the living God. Di naman meaning nun, ako yung Ama. Mali. Oh, tama? Mali talaga. Dahil walang napatunayan, kinukunik-kunik lang niya. Ang tawag diyan, fallacy of equivocation. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Kinunik lang niya. Tapos yun na agad, nag-conclusion na siya. Parang ganito. Ang pen sa English, kulungan ng baboy. Pwede rin yung pen sa English, pansulat. Therefore, pwede ko ba sabihin na ang pansulat ay kulungan ng baboy kasi parehong pen? Mali. Next time, matuto tayo kung ano yung fallacy para naman maiwasan natin ng paggamit nito. Dahil kahit na ano pang comment nyo dyan, mga sabadista kayo, hindi talaga ako sasagot pag mali ang tanong. Sabi na, Mr. Objection, natural. Hindi ako, talaga mag-object ako pag mali ang tanong. At isa pa, huwag kayong mapikon pag ako'y natatawa. Dahil nag-i-enjoy ako eh. Pag nag-i-enjoy ako, dapat ikatuwa nyo yun. Kisa maboard ako sa inyo. Pag naboard ako, iwanan ko itong debating to. Oh. Yeah. Ito nga, ito yung anak ko, iyak ng iyak ko. Hindi pa ako bumibitaw. Kasi nag-i-enjoy ako. Eh kung kanya pa ako na-boarding, kanina ko ba kayo iniwanan dito? Eh wag kang magalit sa aking tawa-tawa effect. Kasi nag-i-enjoy ako eh. Ganyan yung ginawa ko kay Denmar. Ay Camacho, Time na po. nag-i-enjoy ako. Time na? Opo. Ay, thank you. Okay, at yan ang conclusion ng ating kapatid na Katoliko na si Brother Jando Alabano. Tama ba yung sinabi ko? Alabano. Alabano. Alabado. Yan, Alabado. At dumako naman tayo sa conclusion naman ng ating kapatid na si Brother Edwil Ortalesa ng SDA, mga kapatid. At set natin yung oras. 5 minutes. Okay, Brother Edwil. Time start Yes, thank you, now. Thank you very much, mga kaibigan. So, mga kaibigan, dito po natin napatunayan, no? Na talagang utos pa rin ni Kristo ang Sabat dahil ayon pa rin sa kautusan na ayaw sagutin ni Jando. Saan ako gagamit ng prueba? Sa Biblia. Sa Biblia. Ang mga alagad. Well, baka sabihin naman ni Jando mga babae lang naman nakalagay dyan, no? Ulitin natin, Seguintay 5 at 56, sinabi rito. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tininan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungguwento at ng araw ng Sabat. Sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ang linaw nito kapag hindi na utos ang Sabat, hindi na ayon. Ayaw sagutin. Bakit po? Maipit Siyempre naman, kahit ako naman si Jando, hindi ko sagutin yun. At ako ay magbigay ng mga pangdadahilan na palasi, kung ano pang mga sinasabi. Kasi maipit, mga kaibigan. Well, mga kaibigan, tunay po na si Kristo po ang napakita kay Abraham. Siya po yung nagsabing, I appeared, to Abraham, mga kaibigan, Okay? So, malinaw, mga kaibigan, na si Kristo po yung napakita. I appeared to Abraham, Isaac, at kay Jacob, mga kaibigan. At siya po yung Jehovah na ako nga, ngayon, natanong niya kanina, mga kaibigan, eto po, may sagot po tayo dyan Kung tinuturo ba ng Adventist
na si Jehovah ay siya rin po sa Jesus. Ito po, ayon po sa ayon po sa John 12:41 at Isaiah 6:1 up to 6. Jehovah is the name given to Christ. Ellen White, Testimonies to Minister, Volume 3, May 1899, paragraph 18, mga kaibigan. So, tinuturo po yun. At marami yan sa mga quarterly lesson namin eh. Yan po ay si Jehovah. At tinuturo po yan talaga mga kaibigan sa mga simbahan namin. Na siya po yung napakita. Connected po yan na ang Sabat ay nagbigay nito ay si Kristo at utos pa rin sa bagong tipan mga kaibigan. No? At kailan magwawakas ang araw ng Sabat? Magwawakas nga ba? Hindi po eh. Linawin po natin mga kaibigan ang Colossus 2:16. Sabat po yun na nasusulat sa mga aklat sa palatuntunan. Colossus 2:14. Pero mga kaibigan, ang 7th day Sabbath ay tipan magpakailan pa man. Exodus 16:31 mga kapatid. At ito ay hanggang sa bagong langit at bagong lupa mga kaibigan. Magpapatuloy ang Sabat mga kapatid at mga kaibigan. Kung kaya't halina kayo mga kaibigan. Ang sabi ni Kristo, pumarito kayo. Kayong nabibigyan ng lubha at kayo'y aking papagpahingahin. Basahin po natin mga kaibigan, last po na talata, Isaiah 66. Isaiah 66, verse 22 and 23. Dito po mga kaibigan, utos pa rin ni Kristo, nagpapatuloy hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Sinabi po rito, Isaiah 22 at 23. 23 na lang. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang paksa po, ang Sabat, 70 Sabat, ay utos pa rin ni Kristo. Hindi lang sa bagong tipan, kundi sa bagong langit at bagong lupa. Kayo at ako, tayong lahat, ang aking dalangin, sama-sama po tayo sa lahat ng mga tao sa samba sa harap ng Panginoon. God bless po at mabuhay po tayong lahat. Okay, at dyan po nagtatapos ang ating debate. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming
isip, uhaw sa turo. Kaya kami nagdidig sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.